Wow, hallelujah. No, nag-enjoy tayo sa ating bakasyon sa I called it retirement house. No, salamat sa isang 10 araw na bakasyon. Nag-enjoy tayo, nagtanim, nagbungkal, nag-harvest. At sabi ko nga, bago ka mag-retire, dapat mayroon kang tinatawag na planning roadmap. No? Yung noon, hindi pangit pa masyado itong paligid niya. Pero ngayon, maganda na. Ikutin natin yung 900, almost 1,000 square meter na area. Tingnan natin ang development niya. Okay. Bali, ito yung part lang ng area natin. Part lang almost, actually, nabakod na ito lahat. Kung mapapansin mo, nabakod na yan. Yan, nabakod na. More than 900 square meter lot area. May titulo ito, tatlong titulo ito kasi tatlong lote ito. Ikutin natin. Yung binidyo pala natin kanina, ito, balikan lang natin. Ito yung plano ko dito. Nasa almost 200 square meter ito. Nasa 180 square meter apartment ang ipatayo natin kasi ongoing ang development sa lugar. Patayo tayo ng apartment kasi dami naghanap na apartment. Siguro mga 6 na kwarto ito, 2 story. 6 to 10,000 ang renta, di meron tayong 60,000 a month. So, dati-rati walang bakod ito, pero ngayon pinakod natin. Palitada na lang at saka grills hanggang doon sa dulo ito. Ito. Pinatayo lang natin ng maliit na bahay, pero doon sa dulo, kung makita mo yung gawing pader doon natin ipatayo yung tinatawag na retirement house. Maybe next year, no, mag-umpisa na tayo magpatayo ng magpa-layout. Ito, ganito kalawak yung almost 1,000 square meter. More than 900 square meter. May mga tanim-tanim na tayo. Noon wala pa itong bayabas, pero ngayon nasa 32. Actually, kainan na natin ito kapon. Nakapag-harvest na tayo. Noon may tanim. Itong mga 1 year kapin na ito, almost 2 years na rin. Ito, kita mo yung mga pader dyan. May tanim-tanim tayo. Avocado naman ito. May mga sa 5 years pa lang tayo dito sa area. Itong lote na ito. Development natin. Ito mga 2 years na itong mga lansones na pinaikot natin. May konting nyog. Ito. Dito yung tinatawag ko na dito ko sinabi ko kanina, dito ko ipatayo yung retirement house. No, nasa 300 square meter dito na dulo, naka-LSIP siya. Kung makita mo doon may gate siya. Din doon banda may gate pa. Tsaka sa dulo niya may gate siya, yung pero tao lang makadaan doon. No? Nakaharap ito sa parang dulo to dulo, nakaharap ito sa may bahay ngayon na maliit at saka yung future apartment ko nakaharap siya, para sa gitna parang landscape siya. May konting fish pond or swimming pool ba later on. Anak ko nang magpa-develop siguro niyan mga swimming pool, but itong naka-landscape na area matutupad ito. Tsaka retirement house natin ito, medyo madamo-damo pa dito noon, talahiban. But ngayon i-develop natin, pinabakod talaga natin kasi para makita natin kung gaano siya kalawak. So, kulang lang siya mga grills, yung palitada at saka yung mga angle bar niya. Ganito kalawak yung
lote natin almost 1,000 square meter. Bakit bumili tayo ng ganito kalawak? Kahit may kamahalan, kasi nga gusto natin na mag-retire tayo. Mag garden. Yun kasi ang gustong-gusto natin, no? Kahit tatanda tayo, magka senior citizen tayo, pagdating ng panahon, may panahon tayo mag-garden. Meaning to say, nai-exercise pa rin yung katawan natin. Nag-enjoy pa tayo. Kasi maganda tong lugar. Presko. No? Hindi pa masyado crowded ang syudad dito. Ito, ganito kalawak to. Hanggang doon pa sa dulo. Ito ang future natin. Nakabang na. Sliding gate ito. Lakihan natin para magkasya yung sasakyan natin. Kung makabili tayo. Ito lang, dandahanin lang talaga natin. Tinatawag ko ito na planning roadmap. Hindi pwede na biglaan kasi may kamahalan din ang lupa. Sa more than 1 million din lahat yung lupa, plus yung mga pinches pa, siguro almost hindi pa nga tapos, almost 300,000 na yung gasto natin dito sa almost 1,000 square meter. Kasali na doon ang labor. Then may kunting bahay pa tayo na maliit, may kubo siya, pero kahit pa paano okay naman sa loob. Plus pinatayo pa natin yung kuryente, tubig, pinakaayos natin, no? Nagpa-install tayo. So medyo may kamahalan na rin, no? Medyo may malaki-laki na rin yung nagasto natin dito sa ipon at saka sa loan. Importante, pag-retire natin, may mauwian tayo. Hindi pwede na magre-retire ka kung ikaw ay nagtatrabaho. Ano mang larangan ng trabaho mo, hindi kailangan malaki ang sahod mo, mapa-gobyerno ka man, mapa-private sector. Dapat may tinatawag ka retirement budget, no? Ang planuhin mo ay asset, hindi liabilities. Meaning to say, ang asset yung isang bagay na binibili mo na posibleng magdoble siya after 5 years, no? Mag-triple ang presyo, no? Magmahal siya. Sabi ko yung gate kanina na pang tao lang, pwede rin motor makadaan. Ito yung develop natin na area, almost 1,000 square meter. Dito natin ipatayo yung apartment natin sa almost 200 square meter area. Kahit pa paano mayroon tayong sideline investment, 50,000 a month or 60,000 a month, para may pangbili-bili tayo ng maintenance. Mga tanim-tanim na to, mga tanglad pa, lahat ng klase na pwede itanim, tinanim muna natin for temporary para kahit pa paano may ma-harvest tayo, no? Mag-enjoy yung mga anak natin, mga apo, balang araw. So ang advice ko lang sa mga kabataan ngayon, no, na bagong asawa, no, yung nagpundar pa lang ng pamilya, no, gaya ko rin, minsan hindi maiwasan, ma-short ang budget, lalo na kung bago ka pa, tas breadwinner ka. So maganda talaga magpundar. Ang importante talaga yung unahin muna yung mga assets gaya ng mga lupa, kasi uwian mo yan pag retiro. Doon mo ibahay yung pamilya mo, mga anak mo. Kung doon ka uuwi, dapat unahin talaga muna yung mga bagay na